Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Michelle at nais kong ibahagi ang mga bagay na natutunan ko mula nang ako ay magpasyang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Matagal na akong dumadalo sa mga Christian churches. Mula sa pagkabata, kasama na ako ng nanay ko tuwing nagsisimba siya. So sa madaling salita, matagal na akong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kilala ko siya bilang Panginoon. Nung ako'y mag-asawa at magtatrabaho dito sa Korea, matagal akong hindi nakadalo sa anumang gawain. So aaminin ko dahil dito, nakalimot ako sa Panginoon. Maraming bagay ang hindi ko nagawa tulad ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita, at higit sa lahat wala akong ibang ganyan sa isip kundi ang magtrabaho. Dumating ako sa punto ng aking buhay na meron nga ang lahat, pero katulad ng bawat isa sa atin, meron kulang, meron akong hinahanap. Maraming beses na ako'y nalungkot at naghahanap at ito ay dahil wala akong kapayapaan at kagalakan sa puso ko. Muli ako lumapit sa Panginoon at nanalangin na sana ay makahanap ako ng isang simbahan kung saan muli ko mararamdaman ang presensya ng Panginoon sa aking buhay at kung saan ako ay lalago bilang isang Kristiyano. Hanggang sa isang araw nagkaroon ng pagkakataong makilala ko sila Pastor Arnel at Ate Lea. Inimbatahan nila ako magsimba at hindi ako nagdalawang isip na sumama. Mula noon ay nagdesisyon akong sumunod sa Panginoon. Nang mag-imbita si Pastor Arnel na dumalo sa Pre-Encounter Discipleship Lessons ay nagdesisyon akong mula ngayon ay susunod na ako sa Panginoon. Isa sa pinakamahalagang bagay na na-realize ko ay ang importansya ng pagpapabautismo sa tubig. Dahil dito nalaman ko na isa palang malaking kasalanan ang nagawa ko at patuloy na ginagawa dahil sa hindi ko pagsunod sa utos ng Diyos. Nang magkaroon kami ng encounter weekend noong summer 2014 ay ipinahayag ko ang aking kagustuhan na magpabautismo sa tubig. Ito ang naging simbolo na ang dati kong pagkatao at ang lahat ng aking nakaraan kasama na ang mga naging kasalanan ko ay nailibing na at ang pag-ahon ko sa tubig ay nangangahulugang ako ay may bago ng buhay kay Kristo Jesus. Piliin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Bagamat marami akong naging pagkukulang, siya ay talagang tunay at tapat na Panginoon at kailan may hindi nagbago. Maraming beses na akong nadapa, ngunit palagi niya akong itinatayo at inaakay. Maraming beses ko siyang nakalimutan, ngunit kailan may hindi niya ako kinalimutan. Kailangan nga lamang ay ang ating desisyon na tayo ay magiging tapat na tagasunod niya. Kaya naman nang matapos ko ang pre-encounter, ay nagpatuloy ako sa pag-aaral sa post-encounter at purihin ng Diyos na sa ikatlong lesson na kami, ang School of Leaders. Mas maraming dumarating na pagsubok sa aking buhay ngayon, lalo na ang mga mahal ko sa buhay na tumutiligsa sa aking pananampalataya sa Panginoon. Ang kaaway ay gumagawa ng mga paraan upang hindi tayo makalapit sa Diyos. Gagamitin niya ang ating mga asawa, kapatid, magulang, mga kaibigan upang hindi tayo makasunod sa Diyos. Ngunit dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, tayo ay nagtagumpay na. Pinangahawakan ko ang salita ng Diyos na kanyang ililigtas ang buong sambahayan ko. Kung tayo ay magpapasyang sumunod ng may pananampalataya. Kung susumahin ko ang lahat ng natutunan ko sa pre- and post-encounter lessons namin, iisa ang masasabi kong ipinarealize sa akin ng Panginoon. Kung magpapasya tayong tunay na sumunod sa Kanya, gagawin natin siyang number 1 sa ating buhay. Ipagkakaloob niya sa atin ang kapayapaan ng kailan may hindi kaya ang pagkaloob ng mundong ito. Ang kagalakan ay hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito at ang kapangyarihang magapi ng mga pagsubok at tukso. Ang patuloy kong panalangin sa Panginoon ay palagi niya akong hawakan at paalalahanan na hindi ako magkamaling muli at mapahiwalay sa Kanya. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng